Hindi ako makatulog. Ang daming tumatakbo sa isipan ko. So, by tomorrow, siguro you're gonna see 2 videos from me. Hoy! Hoy, hoy, hoy! Pera mo! Na-under sa kay Magician of Lending. Yung magician nga siya, no? Ang dami niyang hocus-pocus. Okay. Hoy, pera mo! Bantayan mo ng maigi ang mga agents mo, ha? Last year, gumawa na ako ng video about this pera mo. And ngayon, may bago naman akong napansin sa kanya. Not yung utang, but yung mga something fishy sa mga ginagawa niya. At this point, because of this, masasabi ko na talaga na wala siyang pakialam. Like, bakit may ganitong nangyayari? Or maybe, pera mo itself is a freaking scam. Pag-usapan natin yan guys sa video na to, and please take note that this video is not sponsored. I'm just expressing my opinion because financial literacy is important. All of you should be aware para mas maging maingat tayo sa mga ganito. And iwasan natin yung mga loan apps na yung, alam mo, yung may kutob kang 50-50 na huwag nyo nang ituloy mga best kasi ang dami naman pong legit. And kung hindi nyo alam kung anong legit, then this is what I'm here for. I'm not gonna talk about paano mag-apply, anong kailangan para mag-apply, kasi yung masasabi ko lang, this loan app is registered. And sabi niya, nagpapahiram daw siya ng 100,000 pesos daw, up to 100,000 pesos. Pero it's not worth it na magbigay kayo ng personal information sa loan app na to. And before we go there, just a little trip down memory lane lang po na last year, ginawa ko to ng video, sinilip ko yung loan app na to dahil ninakaw niya po, or kumuha siya ng screenshot from the video that I made for Shopee. For Shopee ha, and yung screenshot mismo is Shopee. Obvious na obvious it's Shopee. Then, inano niya, ginamit niya sa ads niya, sponsored ads for pera mo na may install button pa mismo. Well, at that time, I'd like to believe na hindi yun si pera mo, but probably an agent na gusto magkaroon ng commission by selling those links, sponsoring links on Facebook. Pero now, yung isi-share ko sa inyo ngayon, makes me think na may something's wrong talaga sa practices ng company na to. So, di ba, kaya nga nilang magnakaw ng material from other people para gamitin nila sa marketing nila, then I believe they can do other things. Now, hello, ano ba yan? Meron kayong budget para magpahiram ng up to 100,000 at sa laki ng fees nyo, hindi ba kayo makapag-hire ng someone na mga matitinong personnel or staff para sa marketing nyo. At ito pa guys, recently na nag-post po ako sa Facebook page, shinare ko po yung post ni Ace Alcantara Villarojas. This guy deserves the attention because gusto nating i-call out si pera mo, and at the same time, tama po yung ginawa niyang pag-post. Just being honest about the situation. Okay, from top to bottom na lang tayo ha, kasi medyo makalat po yung isipan ko. Okay, so itong si Ace, okay, Ace na lang yung tao, sasabihin ko na lang Ace, total pinost siya naman for awareness, so sige, i-public ko na rin. And I hope you're watching this video because I really like what you did. Posting for awareness and warning first, I apologize if my message sa inyo or text regarding my loan sa isang loan app, in-indicate niya po talaga si pera mo, just ignore them. Father recently died, I'm really very sorry for your loss. And I needed some help, kaya ako nakapag-loan sa kanila. But after paying, gusto nila na mag-install ako ng isa pang loan app just to clear my name sa list and hindi ko na ginawa. So, there you go. If someone messages you or texts you, I apologize for the inconvenience and just ignore them. Tama po yung ginawa niya sa pag-explain and I admire the courage. I don't think kailangan niya pang magbayad. Okay? And we'll get to that later. Tama to. Because sometimes if we're in a certain, situation already na parang na-corner na tayo, wala tayong choice but to just acknowledge that there's a problem and accept and move on. Hindi po yan katapusan ng mundo. So, let's get to what happened na. Obvious dito, based sa mga post niya na scam siya. And I think it's someone from the company or kung sino man yung third party or someone from the third party collectors of this company. Anyway, so puntahan muna natin yung pinost sa kanya sa social media. Ginawan siya ng parang Facebook post na sabi, wanted scammer daw. And may mga logos pa din. Philippine National Police, Criminal Investigation and Detection Group, and with the address. And the caption na criminal daw siya. PNP. Can you please go after kung sino mang gumawa ng post na to? Payag ba kayo niyan na ginagamit yung mga logos nyo or ginagamit yung pangalan ng PNP, Criminal Investigation and Detention Group, para sa mga kalokohang ganito? So someone needs to be held accountable for that. This should be
punished. Yung ganito. Anyway, so mga, I don't think, this is gawa-gawa lang to, guys. So, pag may ganito, i-report nyo sa Facebook para matanggal. But, well, basta lang stress. Kahit huwag nyo nang ipatanggal, hayaan nyo na yan. It's just gonna die somehow. Huwag kayong pa-stress sa mga ganito. Or, kung gusto nyo, patanggal nyo. I-report nyo kay Meta para matanggal. Tapos, but if not, it's not the end of the world. Next, obvious po na na-scam po siya. Either from someone from the company na nakasilip sa account niya or someone from the third-party collectors ng app. Pero, yung kung saan pinadala yung payment, bakit GoTime? Bakit account number? Hindi ganito yung itsura ng mga payment channels ng mga OLA. Kahit yung mga OLA na walang hiya. Hindi ganito. It looks like an individual account. Next, moving on, yung emails, kung saan nanggagaling yung communication niya and supposedly from pera mo. Bakit kulang ng A? At bakit nanggagaling sa gmail.com? Never, ever, ever believe any communication ng, say for example, company as big as this, or I don't know, na Gmail yung gamit. I'm sure may budget to sa taas ng fees. Hindi naman masyadong mahal para bumili ng matinong domain eh. So, Gmail, anybody can make a Gmail account. Gmail email address. So, huwag kayo maniwala kung yung communication ay nanggagaling sa Gmail. Just don't. So, dapat siguro naging peramu.com. Dapat ganun yun. So, obvious na may nakakuha ng info niya. Alam na magbabayad siya. So, yun. And then, ayan. Nag-send naman siya ng screenshots niya and everything. So, pinagpa-download pa siya ng app. Siyempre, nakaka-stress yung mga ganito, guys. So, I totally understand NARS Ace or ACE's actions. Tapos dito here na po, bank account. Yun pa yung title. Yung subject line, napaka-unprofessional. So, marketing na chipipay, na sloppy yung job ng marketing from last year. Email subject line na napaka-unprofessional nang po-post sa social media. Naku, iwasan nyo yan, guys. Now, I don't think dapat pang maglabas si Ace ng pera dito. And para sa akin paid na siya eh. Para sa akin. And I believe it should be considered na paid na siya. And what Peramu should do here is dapat panagutin. Kung third-party collector man yung may kagagawan nito, habulin nila yung third-party collector. Kung agent nila, habulin nila that in the first place, may loophole or may mali sa kanilang standard operating procedures, may leak ng information. Bakit may access yung mga agents or yung third-party collectors or collection or whoever? Bakit nagkaroon ng access sa account ni Ace? It's most likely galing to sa loob eh. So, ganun. So, pero disiplinahin mo yung agents nyo. Huwag kayo mag-hire na kung sino-sino lang. Pero, well, baka hindi rin maganda yung company nyo, kaya ito tuloy. Yung company itself, walang disiplina dahil hindi nila nababantayan. Hindi nila nadidisiplina ng tama yung kanilang agents. Kung saan-saan lang siguro nila pinupulot yung marketing nila. Kung saan-saan lang nila pinupulot yung collections nila or agents nila. So, para sa akin, bayad na dapat tong si Ace. Hindi na siya dapat habulin ni Peramu. Dapat yung habulin ni Peramu at panagutin is yung someone na nang-scam kay Ace. Yun lang. So, anong pwedeng gawin mo pag nangyari sa atin to? Well, nasabi ko na kanina, you can report to Meta para matanggal, or you can also go to PNP Cybercrime to report if you have the evidence, or you can also report sa kay NPC. Pero take note na you need to follow up and follow through and madugo po yung proseso. And kapag, say for example, nagkaroon ng complaint, nag-schedule ng hearing, pag walang dumalo guys sa hearing, walang mangyayari. At kahit na magkaroon ng hearing, it's very technical and madugo yung proseso. So, and I'm just someone like you na wala tayong time para sa ganyan. That is why palagi ko pong sinistress. Sinistress sa inyo na focus po tayo sa anong meron tayong control. Kasi, huwag tayong parang, nagreklamo naman ako, bakit walang nangyayari? We already know that. So, anong pwede natin gawin? Let's find ways na lang para
doon na lang tayo mag-focus sa kung ano na yung pwede nating gawin. Kasi wala tayong, wala tayong control sa other things, pero meron tayong control sa ating pag-iisip, the way we handle our budget and our obligations, and the way we manage stress. So, kung andito kayo sa ganitong situation, acknowledge that there's a problem. Accept, move on, take it one step at a time. Kaya mo yan. It's not the end of the world. So, ang kakapal nga ng mukha ng mga scammer eh. Ikaw na wala ka namang kasalanan. Nagipit lang. So, kaya mo yan. So, patigasan kayo ng isang company na makapal din yung mukha. Kaya nyo yan. So, I hope you guys learned something from this video. And, yun lang. I'll see you on my next